Sa mundo ng digital assets, kakaunti po ang mas nakakalitong paksa kaysa sa tunay na halaga na XRP. Marami pong traditional investors ang tumitingin pa rin sa kanya gamit ang parehong playbook ng stocks at Bitcoin, kung saan ang sukatan po ng halaga ay market capitalization at supply metrics. Pero ayon po sa mga eksperto, mali ang ganitong paraan dahil iba ang disenyo ng XRP. Hindi po siya ginawa para lang hawakan at hintaying tumaas. Si XRP ay ginawa para gumalaw, mabilis, paulit-ulit at sa napakalaking scale. Ang ganito pong konsepto ay nagpapakita ng halaga ng XRP ay nakabase po sa paggamit at bilis ng galaw, hindi po sa simpleng market cap. Kaya posible pong mas mataas pa ang totoong potensyal po niya kaysa sa nakikita sa chart. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit madalas mali ang pagtingin ng investors kay XRP? Ayan, sabi rito, this isn't an asset meant to sit idle in wallets. It's built to move fast, repeatedly, and at scale. And according to X-Finance Bull, misunderstanding this core principle is why many people still underestimate XRP's potential. Yan po, ang tunay na halaga ni XRP ay nasa kanyang galaw. Ayon po kay X-Finance Bull, ang pagkakamali ng marami ay iniisip nila na si XRP ay parang si Bitcoin na mas okay kapag matagal lang hawak. Pero ang disenyo po ng XRP ay para sa bilis at tuloy-tuloy na paggamit sa mga transaction. Dahil dito, marami pa ring nagmaliit sa kanyang potensyal dahil hindi po nila naiintindihan kung gaano kalaki ang papel po niya sa global payments. Sa market impact, habang dumarami po ang nakakaintindi ng modelong ito, tataas din ang tiwala sa XRP ecosystem na maaari pong magtulak ng bagong wave ng adoption at saka demand. Ngayon ay bakit naman po hindi akma ang market capitalization kay XRP? Sabi rito, in traditional finance, market capitalization equals share price multiplied by total shares. It measures ownership value, the total worth of a company based on how much investors are willing to pay for its stock. This makes sense for equities or store of value assets like Bitcoin, where investors hold for appreciation. However, XRP operates on a completely different model. It isn't a share in Ripple, nor is it a static store of wealth. It's a bridge asset designed to facilitate instant cross-border payments. When banks and payment providers use Ripple's on-demand liquidity or ODL solution, XRP acts as a medium of exchange, converting one currency into another within seconds. Ayan, sa traditional po na finance, ang market cap ay ginagamit para sukatin ang kabuuang halaga ng kumpanya batay po sa presyo ng shares. Pero hindi po ganito si XRP. Hindi po siya bahagi ng Ripple bilang kumpanya at hindi rin po siya store of value na tulad ni Bitcoin. Siya ay tinatawag na bridge asset kung saan ay ginagamit ng mga bangko at payment providers sa on-demand liquidity or ODL ng Ripple. Sa loob ng ilang segundo, nagagamit siya para magpalit ng isang currency patungo po sa iba. Kaya sa market impact, dahil po dito, mas nagiging mahalaga sa XRP sa international payment systems. Kapag lumawak pa ang paggamit ng ODL, lalaki rin ang demand sa token kahit hindi po tumataas ang market cap. Ngayon ay paano naman po naiiba ang galaw ni XRP sa ibang crypto? Yan. Sabi po rito ay this process repeats constantly, meaning the same XRP can be reused thousands of times in a single day. Unlike stocks or Bitcoin, where holding defines value, XRP's power lies in its circulation and transaction velocity. Market cap, which assumes a static asset pool, cannot accurately capture that kind of dynamic utility. Ayan, ang sistema daw po ni XRP ay tuloy-tuloy na umiikot. Ang parehong XRP token ay pwede pong magamit libo-libong beses sa loob ng isang araw. Ibig sabihin, hindi po nakadepende ang kanyang halaga sa dami ng hawak, kundi sa dami ng paggamit.
Kaya hindi po sapat ang market cap bilang sukatan ng kanyang tunay na halaga dahil hindi po nito sinusukat ang bilis at dalas ng paggamit ng token. Kaya sa market impact, ang ganitong klase ng velocity-based value ay maaari pong magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo kapag sumabay ang paggamit ng mga institution at real-world applications. Ano naman po ang ibig sabihin ng velocity advantage para kay XRP? Sabi po rito, Finance Bull explained that $20 billion worth of XRP can power over $1 trillion in yearly payments through ODL. This statement highlights the velocity concept, how the same units of XRP can move through the system repeatedly, multiplying the total transaction value far beyond the token's nominal capitalization. Ayan, ayon po kay Finance Bull, ang halagang $20 billion na XRP ay kayang magpatakbo ng higit $1 trillion na bayarin sa loob ng isang taon sa pamamagitan po ng ODL. Ipinapakita po nito ang konsepto ng velocity na ang parehong XRP ay paulit-ulit na umiikot sa system kaya lumalaki po ang kabuuang halaga ng mga transaction ng lampas pa sa market cap. Sa market impact, kapag mas mabilis ang galaw ng XRP, mas lumalaki ang paggamit at utility nito na posibleng magdulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo habang lumalawak po ang adoption. Ngayon ay bakit naman po inihahalin tulad sa XRP sa langis ng financial system? Yan, sabi po rito, this is the foundation of what economists call the velocity of money. Just as oil lubricates an engine rather than defining its value by quantity and storage, XRP enables movement in the financial system. Its role is to flow, not to sit. Tulad daw po ng langis sa makina, si XRP ay hindi binibilang sa kung gaano karami ang nasa storage, kundi kung gaano po kahalaga po siya sa pagpapatakbo ng buong sistema. Ang kanyang tungkulin ay magpaikot po ng pera at tulungan ang mga institution na magpadala ng halaga sa buong mundo sa loob ng ilang segundo lamang. Sa market impact, kapag mas ginagamit po sa XRP sa mga transaction, mas tumataas ang pangangailangan sa liquidity. Kaya posible ring umangat ang presyo ng token bilang resulta ng aktibong paggamit. Gaano naman po kalaki ang global payments market na pwede pong mapasok na XRP? Yan, sabi rito ay the global cross-border payment market exceeds $150 trillion annually, according to data from major financial institutions like SWIFT and the World Bank. Even a modest share of that volume routed through Ripple's network could translate into extraordinary demand for XRP liquidity. Ayan, ayon daw po sa datos ng SWIFT at saka World Bank, ang global cross-border payment market ay umaabot ng higit $150 trillion bawat taon. Ibig pong sabihin, kahit maliit na porsyento lang ng halagang ito ang dumaan sa Ripple network, magiging napakalaki ng demand para kay XRP. Habang dumarami po ang mga bangko at fintech firms na gumagamit ng Ripple, mas lalaki rin ang halaga ni XRP sa tunay na ekonomiya. Kaya sa market impact, ang pagpasok po ng kahit 1% ng market volume na ito ay sapat na para itulak sa XRP sa mas mataas na presyo dahil po sa pangangailangan ng liquidity sa real-world usage. Ang sunod na tanong ay bakit hindi kailangan ni XRP ng malaking market cap para umabot sa $100. Ayan, sabi po rito, Finance Bull's core argument is that $100 plus XRP doesn't require a $10 trillion market cap because market cap isn't the right measure for utility token driving liquidity. Instead, valuation should reflect XRP's throughput capacity, its ability to settle enormous payment volumes with minimal friction. Ayon daw po kay Finance Bull, hindi kailangang umabot sa $10 trillion ang market cap ni XRP para marating po ang presyo na $100. Dahil hindi market cap ang sukatan ng isang utility token, mas tamang sukatin po ito base sa throughput capacity o kakayahan po nitong magproseso ng napakalalaking transaction. Habang lumalaki po ang paggamit ng XRP sa mga bangko at remittance corridors, mas lumalakas po ang tunay na halaga nito.
Pagdating po sa market impact, ang ganitong pananaw ay posible pong magbago ng pananaw ng mga investors. Kaya maaaring makakita po tayo ng bagong wave ng mga institutional buyers na papasok kay XRP. Ngayon ay ano naman ang mensahe ni X-Finance Bull sa lahat po ng mga XRP holders? Ayan, sabi rito, the message to XRP holders is clear. Stop applying outdated valuation models to a next-generation liquidity asset. XRP's worth isn't determined by how much sits in wallets, but by how much it moves across the global economy. As X-Finance Bull put it, we don't price gasoline by how much is in storage. We price it based on how vital it is to move the world. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin yan? Malinaw po na mensahe ni X-Finance Bull sa lahat ng XRP holders ay ito. Tigilan na ang pagtingin kay XRP gamit ang lumang modelo ng valuation. Hindi po siya sinusukat sa kung gaano karami ang nakahold, kundi kung gaano po siya kahalaga sa pagpapaikot ng pera sa buong mundo. Tulad ng gasolina, hindi natin sinusukat ang halaga nito base sa dami ng imbakan or storage, kundi sa kahalagahan po nito sa paggalaw ng mundo. Sa market impact, ang ganito pong mindset shift ay pwede pong magpataas ng kumpiyansa sa XRP community at saka mag-udyok ng mas matatag na long-term investing behavior. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung pagbabatayan po natin ang lahat ng ito, malinaw na binabago po ni XRP ang paraan ng pagtingin natin sa value ng digital assets. Ang dating sistema ng pagbilang ng market cap ay hindi po sapat para sa isang asset na gumagalaw sa ganitong bilis at saklaw. Habang patuloy po na lumalawak ang paggamit kay XRP sa mga bangko at payment institutions, posibleng siya na ang maging pangunahing tulay ng global liquidity. Bilang mga traders at investors, ay kailangan po nating tumingin sa mas malaking larawan. Ang tunay po na tanong ay hindi kung magkano ang hawak natin, kundi gaano kalaking halaga ang naipapadala ni XRP sa buong mundo. At sa bilis ng kanyang paggalaw ngayon, mukhang tama ang sabi ni X-Finance Bull dito na this really flips everything. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.